Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So ngayon is September 12, 2024. So ngayon is ipagkapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So bago tayo magsimula is gusto ko munang humingi ng paumanhin dahil yung kahapon nating devotion is nagkamali ako ng date. Ang sabi ko is September 12, hindi September 11. Kaya ako hinihingi ng inyong paumanhin. So, ayun, bago na tayo simulan is muli muna natin i-discuss ng Papiaw yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series natin last time is 7 pillars to complete our trust in God. So, ito yung mga pillars na to is kumbaga paano nga ba natin pagkatuwa ng Diyos. Pagkatuwa natin Diyos, ano nga ba? Diba? Kumbaga itong araw-araw na topic natin is naging series to o naging topic to. Pero tinalakay natin nun is yung paano nga ba complete yung trust sa ating Panginoon. So, series talakay natin yung araw na tatalakay natin hanggang linggo is 7 principles to achieve our given goals. So, ginawa tayo ng Diyos na meron tayong goal o meron siyang inassign na goals para sa atin. Kumbaga, goal mo makatapos, goal mo maging ganito, goal mo maging pulis, ikaw magpapabago ng pulisyan sa lugar nyo. Kumbaga, ang Diyos is sa lahat ng tao is may kanya siyang binigay na goal na dapat nating alamin kung ano nga ba yun. So, ano nga ba yun is alamin lang natin. So, yung naging series natin mga last time is definition, define your God-given goals. Number 2, planning, break, goals into step. Verification, yung make detailed progress. And ngayon is overcoming the victory. So, ang Bible verse na natin yung araw is Proverbs chapter 4 verse 25. Sabi dito, in English, let your eyes look straight ahead. If you gaze directly before you. So, sa Tagalog, palaging sa hinaarap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa inyong panutungan. Kumbaga, huwag tayong bumalik sa nakaraan eh. Kumbaga, yung tingin natin o yung present natin is patungo sa ano nga ba yung payantungan natin sa future. Huwag tayong titingin lagi sa nakaraan natin kasi siyempre sa nakaraan natin meron tayong hindi magandang nagagawa o makaranasan. Pero isip mo ba yun, diba? Makakasagaba lang yun para mapunta tayo sa goals natin. So, ayun. Kailangan dun lang tayo titingin sa goal na binigay sa atin ng Diyos. Alamin natin. Sa ating katuruan, procrastination, the power of now. So, ano nga ba kapangyarihan ng Diyos? Ba napaka-powerful ng Diyos? Pero ngayon sa panahon natin, di ba napaka-powerful ng mga kasalanan, ng mga flesh? Talagang ang lakas na ito makahikayat or mang-akit na gawin ito. Pero dapat din natin kung gawin kung gaano ito kapangyarihan. Labanan natin ito kasi malakas yung kapangyarihan ng Diyos pag tayo nasa Kanya at may tiwala tayo sa Kanya. Number 2, distraction, the power of focus. Sa inyo sinabi ko pag distraction, diba? Halimbawa, di-devotion tayo, tapos dumating yung tatay mo, may dala yung pinaka-gusto mo na binila ka, pinakita sa iyo yung iPhone 15. Pero minsan din natin maiiwasan kahit sabi na nag-devotion tayo. Minsan titigil natin to kasi syempre iPhone 15 diba? Pero hindi dapat ganun kasi kung nasa Diyos ang oras mo, kasi pagpatuloy mo kahit anong distraction yan is labanan mo. Sa last, burnout, the power of resilience. So kaya mag-resilient tayo, kailangan matibay tayo, matatag tayo. So I love para sa araw ito na may natutunan tayo sa pakinig at panood. God bless to all.